Hindi unlimited ang kapangyarihan ng isang taong magsalita, pero hindi rin tayo dapat gumawa ng anumang bagay na magko-constitute ng tinatawag nating prior restraint o isang bagay na maaaring magbigay ng takot para pumigil sa ating mga kababayan na ilahad kung anong nasa sa isip at nasa sa puso nila. Wala akong nalalamang pending na measure sa Senado kaugnay sa bagay na yan na tinalakay na sa plenaryo. Kung meron man ay nasa komite pa lamang yan. Iisa ang magiging giya namin, maliwanag at klaro ang nakasaad sa Saligang Batas, Article 3, Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Nor shall anyone be... ang kaugnayan ng bagay na ito, hindi dapat magpasa ng batas ang Kongreso na tataliwas dito. So ang magandang timbangan o susi at tulay sa anumang batas na ipapasa kaugnayan ng fake news, hindi dapat ito tumawid dun sa paglalapastangan sa karapatan ng ating mga kababayan na malayang makapagsalita kaugnay sa kanilang nararamdaman at nasa isip. Totoo man yun o hindi. Dahil pakiramdam at opinion yun eh. Iba yung nagsasaad ka ng pawang kasinungalingan at pinapasa mo bilang katotohanan. Magkaiba yun. How do you balance that constitutional right dun sa alarming spread ng mga misinformation and disinformation sa social media? Yung mga intentional talaga. Well, truthfulness will always be the test. Again, hindi unlimited ang kapangyarihan ng isang taong magsalita, pero hindi rin tayo dapat gumawa ng anumang bagay na magko-constitute ng tinatawag nating prior restraint o isang bagay na maaari magbigay ng takot para pumigil sa ating mga kababayan na ilahad kung anong nasa sa isip at nasa sa puso nila. Ibahin din natin marahil yung purveyors of fake news talaga. Ano bang ibig sabihin ng news? Balita. Pinapasa mo bilang katotohanan. Tingnan mo na lamang ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Hindi ba merong news, yung headline? Merong opinion, editorial? Kaugnay ng opinion at editorial, walang tama at walang maling opinion. Opinion mo yun, karapatan mong sabihin kung ano yung opinion at nasa sa isip mo. At hindi mo naman sinasabing ito ang totoo, ito ang opinion ko. Malaya at malawak ang kalayaan ni naman magsaad ng kanyang opinion. Pero ang sino mang nagsasabi bilang katotohanan ng isang bagay, yun siguro ang pwedeng tingnan at pag-aralan na pwedeng malimitahan. Hindi yung pagsasaad ng nasa isip at nasa puso ng ating mga kababayan bilang opinion lamang nila. Should the government control the use of social media through legislation? Sinubukan na yan ng ibang bansa at nahirapan sila. Para sa akin, alam nyo, sino mang mahilig sa social media, sino mang mahilig sa iba't ibang social media platforms ay naging biktima na rin ng fake news. Sa lahat ng tao, pinakamapanuri ang mahilig sa social media at mag-social media. At hindi rin naman siguro ganoon na rin kadali para sila'y madala o mabola ng anumang kasinungalingang makikita nila sa iba't ibang social media platforms. Dahil mapanuri na sa paniniwala ko ang isip at kaisipan ng sambayan ng Pilipino kaugnay sa fake news o klarong mga pagkakamali o maling mga balita kaugnay sa mga nangyayari sa ating mga opisyal o mga individual na kaibigan natin o kakilala. Si Admiral. Kailan yan? Kailan yan? Ayan, ang lakas palang kumain ni Madama ng Kababayan, Andyan din si Cristina Frasco. Andun si Joke Frasco. Yung sinasabing mga traidor sa mga Duterte, mga kababayan. Grabe yung Admiral, Lamon ng lamon. Nguya pa, Mar. Katabi niya, mga kababayan, yung natsugi. Yun pala, si Tangtong ko. Wow! Grabe. Lakas kumain. No wonder. Nagmukbang si Madam. Isang subo ni Frasco, mga kababayan, kay Admiral, mga 10 na. Subo na naman. Now. Binigyan pa, mga kababayan, na isang punong plato.
Ay, sa kanya ba ibinigay? Si Frasco hindi pa tapos ngumuya. Si Admiral, sumubo na naman. Sumubo na naman. Gutom lang pasensya na ha. Nagugutom ang tao Anong pakialam natin kung walang diet sa kanila? Ayun. Ayun Grabe. Yun talagang pagkasubo mga kababayan na ilalapit mo talaga ang mukha mo sa plato. Akala ba namin I'm so New York, di ba? I'm so New York mga kababayan. Hindi ka talaga yuyuko para ganyan. Mukbang pa, tinidor ka lang. Ganyan ka, subo. Hindi yung parang diretsyo na kain, parang baboy, no? Pardon the word. Pero hindi si Madam ha. Hindi si Madam ang baboy ha. Pero ang ganyan mamakain na wag na lang. Sige, lapang. Mukbang. Ang laki ng subo. Si Juke Frasco. Grabing kainan, no? Courtesy yan, mga kababayan, Nakalin talaga siya, no? Kapag kumakain. Courtesy yan, mga kababayan, ng taxpayers money ng Pilipinas. Ayan, busog na. Sino yan? Si Bentulfo yan? Hindi, kamukha lang. Ay, akla siya, mga kababayan. Akla yan. Hindi pa rin tapos kumain. Ganyan pa. Napunta sa cheeks ang mga kinain, mga kababayan. So, as you saw sa video, na yung mga personalidad dito nga taga Cebu. Andun ang mga personality daw, mga kababayan, na taga Cebu. Ang tinutukoy siguro niya, mga kababayan, mga Frasco. So, kini video actually para ni sa mga Cebuano. No. This video, para ito sa mga Cebuano. Dahil, makaka-relate sila, mga kababayan, dahil andun ang mag-asawang Frasco. Yung si Love the Philippines Frasco na Christina ba yun? At si Juke Frasco. At ang pinupunto niya, mga kababayan, nakita niyo na ba ang mag-asawang Frasco dyan sa Cebu ngayon? Ha? Sa lahat ng mga taga Cebu, nakita niyo na ba doon? Umuwi na ba? Nagpakita na ba sa Cebu? Dahil kung hindi daw, mga kababayan, malamang kasama doon sa na-hold. Yan ang tila pinupunto nito. Pwede ra sa mga dilira sa taga Cebu o kanang interesado mo. But as you saw sa video, na yung mga personalidad dito, may mga personality doon na taga Cebu. Na taga Cebu. Kaila kayo taanin nila. Kilalang kilala nyo. And usaan nila nga Ang isa dito sa mga personality na ito mga tawhana kay mao ang ni pirma ay yung pumirma sa impeachment sa Sara. Isang traidor. impeachment case ni Sara Duterte. Ay tago na lang natin sa pangalang Juke Frasco. And wala mo ni hibong Hindi kayo nagtataka, sabi niya. kani siya umagad mo siya no sa atong gobernadora diha karon sa Cebu. Son-in-law ito ng ating gobernador ngayon dyan sa Cebu. Ang tinutukoy niya, mga kababayan, si Juke Frasco, son-in-law ni Gwen Garcia. Wa mo ni hibong ngano ni pirma sila nga maka Duterte makina sila sa Hindi kayo nagtataka na pumirma sila na maka Duterte man talaga yan sila? una. Dati. Di ba kusgang kato lang support ni Duterte sa una karon. Di ba ang lakas ng suporta nila sa mga Duterte dati? For some reason, And now, for some reason, nawala ang suporta. vocal na kayo nga atong kanang gobernadora di aron sa Cebu nga musuporta gid kuno sila ni BBM. Vocal na ang ating gobernadora dyan sa Cebu. Nasusuporta nga daw sila kay BBM. And you wonder why? And you wonder Now why. karon going back to the video. And now, going back to the video. Kana sila mga tawhana nga nakita niyo karon kay part na sila sa entourage. Yang nakikita nyo ngayon, mga kababay, is part po yan ng entourage doon sa USA kasama si Admiral. Ug mga bright mo, please catch up. If nakukuha nyo, catch up. Kana sila, Yan sila. wa mo ni hibong Hindi kayo nagtataka? na nagsugod naman untaw pangumpanya pero wala man ang mga tawhana ron sa pangumpanya. Di ba nag-uumpisa na nga ang pangangampanya pero hindi nyo na sila nakikita sa pangangampanya?
Oh. Taga Cebu sagot, nakita nyo na ba si Juke Frasco? Diyan sa lugar ninyo. Maski yan si Christina. Umo ka bantay? Hindi nyo ba napapansin? Oh, address ito sa taga Cebu mga kababayan ha. Siya ang nag-address ha. Missing in action sila. Missing in action. That makes you think. That makes Karon. it. And now, Kinis lang mga tawhana, eto mga taong ito, nag-family reunion, nag-family reunion. wala nang apil, Hindi dumalo. Why oh why? Bakit wala sila? o takibaw, I really don't know sad, o ka nang Oo. nauli. Honestly Honestly daw mga kababayan, hindi nila alam kung umuwi ba o hindi. After yung issue mga kababayan sa Amerika. I really don't know kung nauli na ba sila. Kasi ang ilong gingon mo ni Castro kay nauli na ko natong pagpisa Jace. Ang sabi kasi ni na Claire Castro na umuwi na daw sina Admiral noong March 10. Ha? March 10? Meaning mga kababayan kapag umuwi ka March 10, March 9, dapat lumipad ka na sa Amerika dahil mayroong gap yan mga kababayan ng 13 hours. Mas nauna ang petsa ng Pilipinas. So, imposible naman daw mga kababayan kung namatay March 8 ng gabi tapos lilipad agad March 9 doon sa USA. One thing I can guarantee you, wala ni sila gipapauli atong pisa Jace. Ginagaranti niya mga kababayan, hindi sila pinauwi noong March 10. Kaya again, Lunes, na diha din Domingo diri sa mga. Dahil kung sasabihin nilang March 10 mga kababayan sa Pilipinas, di ba yan ang sabi na Claire Castro, March 10? Monday yan dito sa Pilipinas. And then Sunday, 13 hours delay sa Amerika. March 9 pa yan sa Amerika. So paano sila makakaabot ng March 10 sa Pilipinas kung gayon? So imposible kayo nga papulion sila ana kay the day after. Dahil imposible daw mga kababayan na papauwiin agad the day after na namatay. Uwi agad? Siguradong, kung hindi man daw kulong mga kababayan, siguradong hold muna dahil mayroon pang investigation until ma-clear. Or the day prior na namatay na the day after papulion sila, imposible na. Imposible daw mga kababayan kapag the day prior mayroong namatay tapos uuwi ka agad kinabukasan. Imposible. Mahita mo. So karon, So now, di ba nangutana mo kaysa pay parts entourage? di ba nagtatanong kayo sino pa ba ang part ng entourage? O bright mo, dali ra mo makakatch up. Wa mo ni hibong ano wa sila nagapil-apil sa kanang mga Hindi ba kayo nagtataka kung hindi sila sumali-sali pangumpanya karon? sa pangangampanya ngayon? Oo nga mga kababayan, no? Si Admiral, puro picture lang ang nilabas. Although, wala tayo ha. Hindi natin alam mga kababayan kung nandito na ba. Wala din kaming pake kung nandito. Whether or not nandito o nandun sa ibang bansa, wala kaming pake dyan sa Admiral na yan. Sina Frasco, hindi pa rin daw nagpapakita, sabi nito. Nagpa-family reunion, wala sila. Family reunion, wala. Missing in action. Amazing in action.